731. Nagpumigla si Sebastian na makipaglaban sa mga pag-atake ni Caspian, ngunit ang kanyang napakalaking lakas at depensa. Kaibahan, nagkaroon ng problema si Caspian na masira ang mga depensa ni Sebastian sa malapit na labanan. Nang mapagtanto iyon, umakyat siya pataas at nagsimulang magpakawalan ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Blood Dragon. Ang kanyang walang humpay na pag-atake ay nagbigay kay Sebastian ng walang puwang upang kontrahin. Kailangang umatras si Sebastian, at unti-unti niyang iniiwasan ang panganib sa bawat hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang demigod ay walang kapares. Bagamat isa siyang Pinnacle Divine Grandmaster at kayang lumaban sa itaas ng kanyang kaharian, may pagtanggol lamang niya ang kanyang sarili laban sa walang humpay na pag-atake ni Caspian. Sa kabila ng pagkakaroon ng sapat na lakas ng espiritual na enerhiya upang labanan ang anumang masasamang puwersa, maaaring i-neutralize ni Sebastian ang Blood Demon Art ni Caspian. Gayunpaman, ang kanyang sitwasyon ay magiging mas mahirap kung siya ay haharap sa ibang demigod. Sa sandaling iyon, kritikal ang kanyang sitwasyon. Alam niyang hindi niya malalampasan si Caspian sa labanan ng pagtitiis. Kung magpapatuloy ang laban, hindi maiiwasan ang kamatayan. Habang muling lumusong si Caspian, sadyang inilantad ni Sebastian ang isang mahinang lugar para akitin si Caspian na atakehin ang kanyang puso. Kinuha ni Caspian ang pain at inabot ang mga daliri sa dibdib ni Sebastian. Hindi umiwas si Sebastian. Sa halip, sinanggan niya ang kanyang dibdib ng espiritual na enerhiya at ginamit muli ang Energy Breaker. Sinira ng mga kuko ni Caspian ang espiritual na depensa at bumaon sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang malalakas na pisikal na depensa, hindi nakayanan ni Sebastian ang mapangwasak na mga kuko ni Caspian habang ang matutulis at 5 daliri na mga kuko ay tumusok ng mas malalim. Sabay tulak ni Sebastian sa puso ni Caspian na parang espada. Natigilan si Caspian at mabilis na sinubukang harangan ang pag-atake gamit ang kanyang kabilang kamay. Isang malakas na pagsabog ang sumunod habang ang pag-atake ni Sebastian ay sumabog sa kamay ni Caspian at lumikha ng nakanganga na butas. Ang enerhiya pagkatapos ay humampod sa dibdib ni Caspian. Sa isang segundo, dumadagandong na pagsabog, pinalipad siya ng puwersa sa himpapawid. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Caspian. Bagamat hindi pinasabog ng atake ni Sebastian ang kanyang puso, nagdulot pa rin ito ng matinding pinsala. Iniluwa niya ang isang bibig ng dugo sa hangin, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Malubhang nasugatan din si Sebastian matapos tumusok sa puso niya ang mga kuko ni Caspian. Napalunok siya ng isang subo ng dugo na halos samakal sa kanya. Sa malamig na determinasyon sa kanyang mga mata, itinulak niya ang lupa at pumailan lang sa hangin. Mabilis niyang naabutan si Caspian at sinuntok ang tiyan nito. Namumula ang mukha ni Caspian sa takot. Sinubukan niyang harangin ang suntok, ngunit masyadong mahina ang kanyang nagmamadaling depensa para pigilan ang suntok. Tumama ang suntok ni Sebastian sa dibdib ni Caspian at lumipad ito. Energy Slash. Inilipat ni Sebastian ang kanyang natitirang espiritual na enerhiya sa isang napakalaking puting sword energy, na umaabot ng halos 6 na yarda patungo sa Caspian. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Sa matinding pinsala sa loob at halos maubos ang espiritual na enerhiya, wala na siyang lakas para magpatuloy. Alam niyang mapapahamak siya kung hindi niya mapapatay si Caspian ngayon. Si Caspian ay nasugatan din ng husto, ngunit ang Blood Demon Art ay nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang sigla. Mabilis siyang nagpatawag ng isa pang Blood Dragon para harangan ang papasok na sword energy. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog habang ang Blood Dragon at ang enerhiya ng espada ay nagbanggaan at sumabog. Ang shockwave ng enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon. Napaatras ng puwersa si Caspian, at iniluwa niya ang isa pang subo ng dugo. Matapos ihagis ng ilang yarda, nagpakatatag siya at nagpasada sa itaas ni Sebastian, hindi kalayuan. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang mabangis na pag-ungol, at ang kanyang mga mata ay nag-alab na may layuning pumatay. Alam kong naabot mo na ang limitasyon mo, bastard.
Matalim siyang tinitigan ni Sebastian. Subukan mo ako. Wala ka ng lakas para lumaban, bata. Kaya huwag ka nang magpanggap at hayaan mong patayin kita ngayon, sabi ni Caspian habang muling sumusugod. Kabanata 732. Nalkayam ni Sebastian ang kanyang mga kamao, at ang kanyang tingin ay nagyayelong. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay naubos, at ang kanyang mga pinsala ay malubha. Dahil wala nang balikan, ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya sa laban. Desidido siyang pagbayarin ng malaki si Caspian, kahit na ang buhay niya ang maging kapalit nito. Nilapitan ni Caspian si Sebastian sa bilis ng kidlat. Nang malapit na niyang maabot si Sebastian, bigla siyang nagiba ng direksyon at pumailang lang sa langit, nawala sa lambak. Sandaling natigilan si Sebastian. Naghanda na siya para sa huling labanan ngunit hindi niya inaasahan na tatakas si Caspian. Pagkatapos ay bumagsak siya sa isang tuhod, umubo ng dugo, ang kanyang mukha ay mapatla at nawalan ng kulay. Tuloy-tuloy ang pagdurugo sa loob ng puso niya kaya dali-dali siyang kumuha ng tableta at nilunok iyon. Naka-cross-legged siya sa lupa, nakapikit, at nakatutok sa kanyang paggaling. Sa sandaling iyon, nagtatago pa rin si Leticia sa itaas ng lambak. Makalipas ang ilang minuto, bumaba siya nang tiyak niyang hindi na babalik si Caspian. Nang makalapit siya ay biglang bumukas ang mga mata ni Sebastian. Matalim ang kanyang tingin. Mr. Wilder, ayos ka lang ba? Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala. Ayos lang ako at buhay pa ako, malamig niyang tugon. Nasugatan ka, kaya hayaan mo akong tulungan ka, sabi ni Leticia, na humakbang papalapit. Tumigil ka. Kung lalapit ka pa, papatayin kita, babala ni Sebastian. Hindi niya masukat ang intensyon nito at hindi siya sigurado kung kakampi ba niya siya o kaaway. Ang kanyang desisyon na dalhin siya dito ay maaaring makita bilang tulong o isang pakana laban sa kanya. Kung hindi natakot si Caspian, patay na si Sebastian ngayon. Mr. Wilder, hindi kita sasaktan. Pinuntahan kita agad noong malaman ko na gagamitin ng tatay ko ang Blood Demon Art. Hindi ko inaasahan na magtatagumpay siya, paliwanag ni Leticia. Manatili ka sa kinaroroonan mo. Utos ni Sebastian. Wala siya sa kondisyon para makipagsapalaran. Sige. Dito lang ako, sabi niya, naunawaan niya ang kawalan ng tiwala sa kanya ni Sebastian at nanatili siya sa kinatatayuan niya. Mabilis ang kanyang paggaling. Ang tableta ay huminto sa kanyang pagdurugo sa loob ng 1 minuto, at ang kanyang mga sugat ay nagsimulang maghilom sa loob ng 10 minuto. Makalipas ang kalahating oras, tumayo si Sebastian. Ang kanyang kondisyon ay bumuti ng husto, ngunit alam niyang mas magtatagal ang pagbabalik sa pinakamataas na anyo. Umalis siya sa lambak kasama si Leticia sa likuran niya. Bigla siyang tumigil, tumalikod, at hinawakan ang lalamunan niya. Sa sobrang takot niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Mr. Wilder. Mas mabuting huwag mo na akong sundan, kung hindi, papatayin kita, babala niya. Sige, hindi na kita susundan. Namutla ang mukha ni Leticia sa takot. Nakita niyang seryoso si Sebastian. Nang papakawalan na siya nito, may naisip siyang ideya. Ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama upang siyasatin siya at nagulat siya sa natuklasan. So, mayroon kang spiritual constitution. Kaya pala naabot mo agad ang divine realm sa napakabata mong edad. At virgin ka pa rin, tama ba? Tumanggaw si Leticia kahit kinakabahan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tanong ni Sebastian sa kanya. May balak ba siyang gamitin siya para magsanay ng dark arts? Napuno ng matinding pagnanasa ang kanyang tingin nang matanggap niya ang kumpirmasyon nito. Bilang isang Pinnacle Divine Grandmaster na may Advanced Stage 3 Technique Mastery, natitiyak niyang ang pagsipsip sa asensya ni Leticia ay hahayaan siyang makapasok sa Demigod Realm. Sa pinalakas na lakas na iyon, magiging madali ang pagpatay kay Caspian. Sinamantala na sana niya si Leticia kung hindi lang masyadong malala ang mga sugat niya. Kabanata 733.
Alam ni Sebastian na kailangan niyang patuloy na itulak ang kanyang mga limitasyon upang makapasok sa susunod na kaharian. Handa siyang gumamit ng anumang paraan na kailangan para sumulong. Kaya, nagpasya siyang gamitin si Leticia para sa kanyang sariling pakinabang, hindi alintana kung ito ay isang kaalyado o isang kaaway. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Pagkatapos, binitawan siya nito at naglakad palayo. Nanginginig siya sa takot nang marinig iyon. Noong una ay tumanggi siyang sundan siya nito. Gayunpaman, nang malaman niyang mayroon itong espiritual na konstitusyon at birhen pa, bigla siyang nagpakita ng matinding interes at iginiit na manatili siya. Malinaw na nagdududa ang kanyang intensyon. Pinagsisihan ni Leticia ang desisyon niyang sundan si Sebastian kanina, dahil ito ang nagdala sa kanya sa mapanganib na sitwasyong ito. Dahil siya ang nagutos, hindi na siya makaalis. Dahil sa pagiging malupit nito, natakot siya na baka patayin siya nito kapag sinubukan niyang tumakas. Hindi siya umalis sa kabundukan bagkus ay sumilip siya ng mas malalim sa hanay at nakakita ng isang liblib na kuweba. Lalo siyang nabalisa nang makita ang kuweba, at nagsimulang tumakbo ang kanyang isip sa mga ligaw na pag-iisip. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang kanyang mga takot. Nang nasa loob na ng kuweba, sinimulan ni Sebastian na gamutin ang kanyang mga sugat. Sa kabila nito, nanatiling hindi mapalagay si Leticia. Naisip niya na nasugatan pa siya, kaya hindi niya ito sinaktan. Gayunpaman, natatakot siya kung ano ang mangyayari kapag gumaling ito. Pagkalipas ng 2 araw, isang pulang dugo na figure ang tumaas sa kalangitan at lumipad sa itaas ng tuktok ng bundok na wala pang 50 milya mula sa Sebastian. Ang figurang ito ay si Caspian, na ngayon ay ganap na nakabawi. Matapos ma-master ang Blood Demon Art, ang kanyang sigla at kakayahan sa pagpapagaling ay hindi pangkaraniwan. Ang malalim na sugat sa kanyang palad ay nawala, at lahat ng iba pa niyang sugat ay naghilom na. Tumawa siya ng baliw at napuno ng excitement. Mula ngayon, ako na lang ang Diyos sa mundong ito. Lahat ay yuyuko sa harapan ko. Sebastian, humanda ka. Papatayin kita. Sa pamamagitan nito, lumipad siya patungo sa kabisera ng lungsod. Bilang isang napakalaking figure, lumipad si Caspian sa lungsod nang hindi isinasaalang-alang ang mga tao sa ibaba. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng agarang gulat. Napuno ng hiyawan ang hangin habang ang lahat ay tumakas sa takot, kasama ang mga babae at bata na tumatakbo sa bawat direksyon. Pati ang mga bantay ng lungsod ay natakot. Isang matapang na gwardya ang nag-ipon ng kanyang tapang at nagpaputok ng crossbow bolt kay Caspian. Katapusan mo na. Umungol si Caspian. Dinurog niya ang bolt sa sobrang lakas at gumamit ng di nakikitang puwersa para hilahin ang ilang gwardya patungo sa kanya. Kinilabutan at muntik ng matamba ang mga gwardya nang makita nila nang malapitan ang kanyang nakakatakot na mukha. Ngumisi siya ng nakakatakot at ginamit ang Blood Demon Art para maubos ang dugo nila. Mabilis na tumanda ang kanilang hitsura, na ang dating makulay na balat at buhok ay nagiging kulay abo na parang ilang dekada na ang lumipas sa mga sandali. Nang pakawalan sila ni Caspian, halos wala na silang buhay at bumagsak sa lupa. Para sa kanya, ang mga nahulog na gwardya ay hindi gaanong mahalaga ang dugo na kanyang pinatuyo ay nag-alok lamang ng kaunting pagpapalakas sa kanyang lakas. Bumalik si Caspian sa kanyang asyenda, at lahat ng nasa loob ay namutla sa takot nang makita siya. Hanggang sa ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan ay nagsimula silang kumalma, bagaman nanatili silang kinakabahan. Siya ay mukhang nakakatakot at mapanganib na hindi mahuhulaan. Nang ang isa sa mga kapitan ng gwardya ay gumawa ng isang walang ingat na pahayag, pinatuyo ni Caspian ang kanyang dugo sa lugar. Maging si Luis ay naging maingat. Dad, wala nang makakatalo sa'yo ngayon. Bakit hindi natin salakayin ang palasyo ng hari at pilitin na bumaba sa pwesto ang matandang hari? Iyon din ang iniisip ko. Tapos na ang panahon ng matandang hari. Panahon na natin ngayon. Magaganda ang mga consorts at mga anak niya, kaya magpakasaya tayo sa kanila, sabi ni Caspian. Nagningning ang kanyang mga mata sa pagnanasa. Matapos ma-master ang Blood Demon Art, ang kanyang kalupitan ay lumalim,
at ang kanyang pagnanais para sa mga babae ay lumakas lamang. Kabanata 734. Inutusan ni Caspian si Luis na i-rally ang mga tropa bago lumusab sa palasyo ng hari. Bilang Imperial Chaplain, hawak ni Caspian ang napakalaking kapangyarihan. Karamihan sa mga general ay tapat sa kanya, kabilang ang kalahati ng mga puwersa ng depensa ng lungsod. Ang hari ng Starfire Empire ay namuno sa wala pang isang katlo ng hukbo, at hindi sila epektibo sa kasalukuyang sitwasyon. Ang tanging pag-asa niya ay nakasalalay sa mga maharlikang gwardya. Ngunit si Caspian ay may hukbo ng mga eksperto at isang demigod. Napakalaki ng kanyang lakas kaya lipulin niya ang sinumang maglalakas loob na sumalungat sa kanya. Kahit na ang mga banal na Grandmaster na iyon ay walang kapangyarihan laban sa kanya. Maya-maya, nakarating na siya sa throne room. Kinilabutan ang lahat ng nasa kwarto nang makita ang nakakatakot na anyo ni Caspian. Pinandilatan ng hari ng Starfire Empire na si Yannick Grayson si Caspian. Ang kanyang ekspresyon ay isang bagyo ng pagtataka at galit. "Sino ka?" hiningi niya. Ngumisi ng masama si Caspian at sumagot, "Kamahalan, hindi mo na ba ako nakikilala pagkatapos lamang ng ilang araw? Ikaw ba si Lord Lawson?" Nag-aalangan na tanong ni Yannick. Ngumiti si Caspian ngunit walang sinabi. Lumapit si Luis at mayabang na sinabi, "Matandang hari, naging demigod ang tatay ko. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, isuko mo ang trono. Kung hindi, mapupunta ka sa libingan na walang magluluksa sa iyo." "Ano? Isang demigod?" Nagulat ang lahat sa silid. Ang demigod realm ay maalamat. Ang mga nakarating sa realm na iyon ay sinasabing nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan, na kayang pagtagumpayan ang anuman at lahat. Para silang mga Diyos na naglalakad sa gitna ng mga tao. Bagamat halatang nanginginig, humakbang pasulong ang isang ministro at nagsabi, "Caspian, alam mo ba ang parusa sa pagtataksil?" Galit na galit si Caspian sa narinig. Isang brutal na sampal ang ginawa niya sa ulo ng ministro. Nagkaroon ng nakakasakit na bitek habang ito ay nabasag, at nag-spray ng dugo sa buong silid. Lahat ay natakot at nanginginig sa takot. Ang ilan ay bumagsak sa lupa, at ang isa ay nabasa pa ang sarili. Hindi nagtagal, napuno ng hangin ang nakakasukang amoy ng dugo. Pinandilatan ni Yannick si Caspian at sumigaw, "Trinato kita ng maayos. Bakit mo ako trinaydor?" Ngumisi si Caspian. "Kung maganda ang pakikitungo mo sa akin, noon ay ibinigay mo na sa akin ang trono. Ikaw." Tinuro siya ni Yannick. Nanginginig siya sa galit, ngunit wala siyang magawa. Ang Caspian ay mayroon ng malaking hukbo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit ngayon, bilang isang demigod, siya ay naging isang bagay na mas halimaw kaysa sa tao. Sa isiping iyon, napabuntong hininga na lamang si Yannick. "Sige. Ibibigay ko sa iyo ang trono pero sa isang kondisyon." "Ano yun?" tanong ni Caspian na may tusong ngisi. "Huwag mong gagalawin ang aking asawa at mga anak," sabi ni Yannick. Tumawa si Caspian. "Sige. Maghahanda ako ng lugar para sa iyo, sa asawa mo, at para sa mga anak mo para makapamuhay kayo ng komportable. Pero para naman sa mga consort mo at mga anak na babae, matagal ko na silang gusto." "Hindi." Namutla ang mukha ni Yannick. "Ang ibig kong sabihin pati ang mga anak kong babae. Kunin mo ang mga consort, pero huwag mong gagalawin ang mga anak kong babae." Ngumisi si Caspian. "Kukunin ko pa rin sila. Matagal ko nang gusto ang ikatlo at ika-anim na prinsesa. Pagsisilbihan nila ako ngayong gabi. Yung iba naman, kukunin ko sa mga susunod na araw. At huwag kang mag-alala, lalasapin ko rin ang mga consort mo." "Sumosobra ka na." Sumabog ang galit ni Yannick. Itinaas ni Caspian ang kanyang kamay, at si Yannick ay hinayla patungo sa kanya ng isang hindi nakikitang puwersa. Pagkatapos, hinawakan niya ang lalamunan ni Yannick. "Ni hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo, tapos may lakas ka pa ng loob na kalabanan ako. Gusto mo na sigurong mamatay." Nanginginig si Yannick sa galit at hindi makapaniwala,
ngunit sa wakas ay sumuko na rin siya. Pakiusap, huwag mong gagalawin aking dalawang bunsong anak na babae. 11 at 12 lang sila. Kabanata 735. Hindi pwede. Malinaw kong sinabi na makikipaglaro ako sa mga anak mong babae at mga consort ng sunod-sunod. Walang makakatakas sa kanila, sabi ni Caspian nang may napakasamang ngiti. Hayop ka, papatayin kita. Sumigaw si Yannick sa galit. Sinubukan niyang i-channel ang kanyang enerhiya, ngunit humigpit ang hawak ni Caspian sa kanyang lalamunan. Nanlalaki ang mga mata ni Yannick sa gulat nang bumagsak ito nang wala ng buhay. Hindi mahina si Yannick, at isa siyang middle stage na Divine Grandmaster. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay walang magawa tulad ng isang insekto laban sa lakas ni Caspian. Matapos masaksihan ang pagkamatay ni Yannick, natakot ang mga ministro. Karamihan ay lumuhad at mabilis na ipinangako ang kanilang katapatan kay Caspian. Ang ilan ay lumaban ngunit pinatay sa lugar. Matapos harapin ang mga bagay, sina Caspian, Luis, at ang kanilang mga tauhan ay sumugod sa harem. Para sa kanila isa itong paraiso ng kagandahan maging ang mga katulong ng palasyo ay napakaganda, at ang mga asawa ay mas katangi-tangi. Ang pangunahing target ni Caspian ay ang ikatlo at ika-6 na prinsesa, ang pinakamagandang babae sa palasyo. Matagal na niyang ninanais ang mga ito at sabik na siyang matupad ang kanyang mga hangarin. Ang harem ay bumaba sa kaguluhan. Nagsitakas ang lahat sa bawat direksyon, at napuno ng hiyawan ang hangin. Maging ang ikatlo at ika-6 na prinsesa ay sinubukang tumakas. Ang ika-6 na prinsesa ay tumakas kasama ang kanyang mga bantay at tumakas sa isang lihim na daanan. Ngunit ang ikatlong prinsesa ay hindi gaanong pinalad dahil siya ay nahuli at dinala sa harap ni Caspian. Siya ang epitome ng kagandahan at kagandahan. Ang kanyang mapupulang labi, mapuputing ngipin, at makinis at walang kamali-mali na balat ay halos kasing ganda ni Leticia. Nagningning ang mga mata nito sa pagnanasa nang makita siya. Hindi niya pinansin ang mga pakiusap nito at kinaladkad siya sa isang palasyo upang samantalahin siya. Sa kanyang laki at lakas na lubos na pinalakas, kasama ang kanyang pisikal na katangian, ang ikatlong prinsesa ay nahimatay sa matinding sakit. Wala siyang pakialam sa paghihirap nito at nagpatuloy hanggang sa malupit niyang pinatay ito. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Caspian. Dahil nabigo siyang mahuli ang ika-6 na prinsesa, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa ibang mga prinsesa para ilabas ang kanyang nakukulong pagnanasa. Parehong walang awa si Luis at ang kanyang mga tauhan dahil malupit nilang sinasaktan o pinapatay ang mga asawa at katulong ng palasyo kung sila ay lumaban. Ang dating mapayapang harem ay naging isang malaimpyernong bangungot. At ito ay simula lamang. Matapos ang matagumpay na kudeta ni Caspian, ang palasyo ng hari ay napuno ng patuloy na pagsasaya. Araw-araw, naging mga laruan niya ang mga asawa, prinsesa, at maging mga katulong sa palasyo. Ang kanyang pambihirang laki ay iniwan ang mga babaeng pinaglaruan niya malapit ng mamatay. Ang mga hindi nakatiis sa pagsubok ay agad na namatay. Ngunit ang kalupitan ni Caspian ay hindi tumigil doon. Minsan, nauubos niya ang dugo ng mga babae pagkatapos makipaglaro sa kanila. Sa loob lamang ng ilang araw, ang bilang ng mga biktima ay nabawasan ng higit sa kalahati. Hindi nakatakas ang mga babae sa loob ng harem dahil pinalibutan ng mga tauhan ni Caspian ang palasyo. Sila ay hindi lamang sa awa ng Caspian ngunit naging mga laruan din para kay Luis at sa kanyang mga tauhan. Pero hindi pa tapos si Caspian. Iniutos niya na hulihin ang bawat kabataan, magandang babae sa lungsod para sa kanyang kasiyahan. Ang mga lumaban ay naubos ng kanilang dugo at pinatay. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mga mandirigma at gamitin ang kanilang dugo upang linangin at pahusayin ang kanyang lakas. Ang Blood Demon Art ay napatunayang lubos na epektibo, patuloy na nagpapataas ng kanyang pang-araw-araw na lakas. Di nagtagal, ang buong lungsod ay naging isang buhay na impyerno, na walang sino man ang makatakas. Daan-daang milya ang layo,
Ganap na nakabawi si Sebastian at naibalik ang kanyang lakas pagkatapos ng ilang araw sa kuweba. Iniunat niya ang kanyang mga paa at saka ibinaling ang nagbabagang tingin kay Leticia. Nanginginig siya sa takot. Mr. Wilder, anong gusto mo? Habarin mo ang damit mo, mariing sabi ni Sebastian. Walang argumento ang tono niya.